This is our last feast for 2025. We are here to be grateful and thank the Lord for all the blessings every time He was with us. The whole time, we are going to thank the Lord today. If you're ready, pray with me our favorite prayer in the name of the Father and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Together, today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word. So I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Luke chapter 2 verses 1 to 7. I want you to read with me. Basa po tayo sabay-sabay. Ready, go. In those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This was the first registration when Quirinius was governor of Syria, and all went to be registered, each to his own town. And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed, who was with child. And while they were there, the time came for her to give birth, and she gave birth to her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. Put your hands up on your heart, close your eyes, bow down your head. Lord, I am here ready to listen to you. Speak to me, touch me, I need you. And I believe I am going to bring home your miracles today. In your name, in Jesus' mighty name, amen. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Give the Lord a big hand. Bless His name. Thank you, Jesus. Habang gusto ko pasalamatan natin ang ating opener, ang mga nag-opening sa atin. Wonderful, beautiful. Thank you. Let's also give a big hand to our worship leaders and our music team. Thank you so much for leading us to be joyful today. Habang umuupo kayo, sabihin niyo sa katabi niyo, Merry ang Christmas. Sabihin niyo nga, 160. Ano tong 160? 160 kilometers ang binyahe ni Joseph and Mama Mary to get to Bethlehem. Imagine mo, 160 kilometers. From here to Baguio, it's almost 300 kilometers. So, 160. Tapos yung biyahe na yan, hindi yan sa magandang kalye, ha? Hindi maganda yung kalye. Stones, maalikabok, ano pa, nakasakay sa donkey. It was not easy. So this travel from where they were to Bethlehem was not an easy journey. But I want you to go back to the Annunciation 9 months before this travel, when the angel Gabriel showed himself to our Blessed Mother. At merong binanggit dito ang anghel. At ang binanggit niyang salita kay Maria, highly favored one. Sabi niyo nga, favored. Highly favored one. Sa Tagalog, lubos kang pinagpala.
Lubos kang pinagpala. That was 9 months ago. Balik ka ngayon dito sa biyahe nila papuntang Bethlehem para bagang hindi pinagpala. Para bagang hirap na hirap. When you read Scripture, you need to see their tensions. Sabi nyo nga, tensions. May naglalaban. Kasi dito sa naglalaban na to, may lalabas na kahulugan at mensahe ang Diyos sa iyo. And for me, as I read and reflect this, there were tensions. Merong tension dito. Ano yung tension? The angel declaring to Mary, highly favored one. Lubos kang pinagpala. And then, the other tension is this, traveling on a long journey, riding on a donkey. Di ba? Ako pinag-iisipan ko ng konti, sandali lang. Kala ko favored one si Mama Mary. Di ba dapat yung 160 kilometers na yon, ang sasakyan niya ay limousine. O kaya may red carpet from here to 160 kilometers. Yun ang favored para sa akin. And as I read this tension in Scripture, this made me rethink the message or the meaning of blessing. Sino sa inyo rito gusto ma-bless ni Lord? Taas mo ang kamay. Yung iba parang kalahati lang. Yung talagang gusto ma-bless. Ayan, okay. Very good. Put down your hand. Listen to me very, very well. Blessing does not mean easy. Blessing does not mean easy. Easy ka agad. Blessing easy ka agad. It doesn't mean comfort. It does not mean luxury, prosperity, or ease. Yeah, pag meron kang ganyan, blessed ka di ba? Pero hindi porket wala yan, hindi ka na blessed. There is another meaning to blessing. It means a long journey. Yung tagal mo naghihintay. Pero blessing, bakit? May hinihintay ka. Yung mga matagal na nang may hinihintay dito, makaka-relate kayo kay Mama Mary. Sobra. Bakit? Naghihintay din sila. 9 months na paghihintay. Yung iba sa inyo rito, baka naghihintay. Kaya ang sitwasyon nyo ngayon, MU. Alam niyo yung MU? Ano yung MU? Mag-isang umaasa. Yan ang MU. Diba? May hinihintay ka na umuo, pero parang ako lang umaasa. Blessing also means challenge. It also means pain. It also means discomfort and sometimes danger. But this is it. It is the beginning of blessing. Pag gusto mong makuha talaga ang blessing, may mga ganyan sa umpisa. God wants to do something in your life very, very special. That is why He is purifying you. I receive so many messages online. May mga messages na ganito, bakit kung kailan ako sumunod kay Lord, saka ako nagkaroon ng problema? May mga ganyan ako nababasa. At ito po ang sagot. Kasi nga, merong gustong ibigay sa iyong Diyos. He is purifying you. Kailangan ayusin ni Lord ang buhay mo na akala mo noon hindi magulo. Pero pag tiningnan mo yung loob-loob ng buhay mo, ganito kagulo. Grabe. Tingnan niyo yung isang mama dyan, tinuturo niya dun sa isa, Kuya, sa akin yan, yung blue pipe na yan, akin yan. Ha? Blue pipe? Akala mo hindi magulo, pero magulo pala. Kaya ka walang kapayapaan. And then here comes Jesus telling you, ayusin natin yan. Let's purify your life. May tanong din bakit ba dapat bumiyahe ng ganong kahirap si Mama Mary at si Joseph? Bakit ganun dapat tayong mga tao sa mundong ito? Bakit may hirap? Bakit di pwede na lang lahat saya? Di ba? Minsan hindi mo na iunawaan. Is there purpose to this? May layunin ba ito? Itong paghihirap na ito? Or sometimes we even ask, is there an easy way? I think and I believe sometimes the purpose is for us to give up control. Pinapayagan ni Lord, sige, kailangan ka dumaan dyan. Bakit? Masyado mo kinokontrol ang mga bagay. Bitaw-bitawan mo yan.
Because we are truly never in control. Yun ho ang katotohanan. We are not in control. Sikuhin mo yung katabi mo, dali. Sabihin mo sa kanya, give up control. Diba? Masyadong controlling. Merong isang donya, pumasok doon sa loob ng parlor. Pagpasok pa lang, sabi ka agad doon sa pagandahin mo ako ng sobra. Ganun, no? Yung mai-insecure lahat na makakakita sa akin. Alam mo, sagot nung ay, ma'am, beautician po ako, hindi magician. Yung isa pasok alisin mo lahat ng pangit sa akin. O, sumagot yung hairstylist. Hairstylist po ako, hindi exorcist. Talagang pipilit niya. O, sikuhin mo yung katabi mo, dali, sikuhin mo. Sabi mo, huwag ipilit. Kaya minsan si Lord, sige, papayagan ka niya dumaan sa ganyan sa buhay. Bakit? Pinipilit mo. Hindi nakakatulong yan sa'yo. It will not help you in the long run. Kaya, there is surrendering. May pagsusuko na dapat binibigay. With all this hardship, my question to you is that, did Joseph and Mary complain? Nagreklamo ba sila? Sa Biblia, wala akong nakasulat. Ha? Walang nakasulat doon na nagreklamo, si Joseph, si Mary. Wala. But this is what I'm sure of. They walked, they rode, and they traveled on this path to the place God wants them to be. So this is my one big message to you. Maybe this year, 2025, marami kayong hirap, hardships, but this is God's message to you today. Keep walking. Keep walking. Tapikin nyo nga yung tatlo nyong katabi. Dali, abutin nyo yung isa. Sabihin mo sa kanya, keep walking. Go. Keep walking. Keep walking. Keep walking. It is difficult to keep walking. Mahirap ho. Yung talaga magpatuloy maglakad. Lalo na kung hindi mo naiintindihan yung biyahe mo. Sometimes the journey does not make sense. Walang sense. Parang ito, tingnan nyo, black gulaman. Pero yung gulaman puti. Talaga, akala ko ba black? Dapat black tubig, di ba? O kaya ito, sumali ng basketball, ito yung number. Kung referee ka, paano mo tatawagan ng foul yan? Di ba? Ang hirap. It does not make sense. O kaya may nag-message sa'yo. Ito ang message. Oh. How's your day? What? How's your day? Does not make sense. Di ba? Parang, Lord, bakit niyo ako pinapabiyahe sa ganitong klaseng lakad sa buhay? Bakit? Yung responsibilidad, yung problema, yung bukasyon sa buhay mo, yung tawag ng Diyos sa'yo, yun. Bakit yun? Does not make sense. And sometimes, the journey hurts. Sakit. Yung talagang takang-taka ka, Lord, bakit? Bakit ito ang kasama ko sa kumpanya? Diba? Ba't di na lang lumipat ng ibang company to, Lord? O kaya ibang community, di ba? Bakit ito ang naging asawa ko? Diba? Alam mo, sabi ni Lord sa'yo, tingnan niyo ako, nakapako si Lord, sabi ni Lord sa'yo, ewan ko sa'yo. Ikaw pumili niyan. Diba? Bakit? Sometimes, God does not even intervene to make the journey easier. But He just calls us to keep walking. Hawakan nyo nga ang kamay ng katabi nyo. Sige na, Pasko naman. Pakihawak ang kamay ng katabi. Sabi mo sa kanya, friend, keep walking with love, joy, and hope. Ha? Alam nyo, ha? Ha? Ay, kailangan. Patuloy lang. Hirap ng 2025. Paano tong next coming year? Baka mas keep walking.
Kami po nila Lane, sa mga nakakaalam sa inyo, our journey was not a 160-kilometer trek while pregnant. No, our journey was an 8-year-long journey of not getting pregnant. Wala. 8 taon, naghihintay kami na magka-baby, hindi kami makabuo. Nagpa-doktor, nagpa-opera, sumayaw sa ubando, lahat ng nobina ginawa. And then, it came. Dumating si Helene. Pagdating ni Helene, wala pang ilang buwan, buntis sila Lane kay Johan. Magkasunod bigla. Kaya sabi ng doktor namin, "Huy, mag-family planning kayo." Natawa talaga kami. Dumating, but we kept walking. Biro mo, naglilingkod kami kay Lord, ha? We were serving together. Talagang kung saan kami dali ni Lord, punta kami while waiting. Nalulungkot kami, oo naman. Nadidepress ba kami? Ay, oo naman. But we kept walking. And our miracle came. You know, when you look at Christmas today, ang pumapasok sa isip natin yung angels, yung star, si Mama Mary, Joseph, ang ganda-ganda tingnan. Nakita niyo yung mga angels kanina? Natuwa ba kayo? Ang cute, di ba? Iniisip ko, ba't kaya pag angel, bata dapat? Di ba pwede yung matanda? Yung kulubot na talaga, gano'n. Pwede rin naman, di ba? Kaya lang, di ba, pag tinignan natin, alam niyo kami, we own a school. I am a school owner. Maliit lang yung yung population namin, mga 75,000 students. You know, when you're rich, na hindi, 75 students, mga preschool. Kami may-ari ng eskwelahan, taon-taon kami mayroong program. But this year, a few days ago, ang program namin sa mga bata na pinanood ng kanilang mga parents ay ang nativity scene play. Yung nativity, kung paano pinanganak si Jesus. So Mama Mary, yung bata, Joseph, bata, yung mga hayop sila, mga bata, lahat, 3 kings, lahat sila yan. Ang cute! Sobrang cute. Matutuwa ka talaga. Yung mga parents talagang video sila. Merong isa talagang pag-akyat, kasi may kanta yan may sayaw Sumasayaw, sayaw Yung anak niya talagang nakaganon lang. Pero yung tatay, tuwan-tuwa, nakangiti Binibidyo, dapat pinicturean mo na lang, di naman gumalaw. Tuwan-tuwa kami. Tapos yung finale, eto na. Lahat sila umakyat ng stage. Alam nyo, merong isang bata dito, ganyan. Mag-uumpisa na kami ng final song. Bumahing yung bata. Bumahing. Labas yung sipon. Nakalaylay talaga yung sipon. So nagulat kami. Tapos yung mga parents, "Uy, yung sipon!" Ang ingay ng parents. So yung teacher, pinunasan kagad. So okay na. Okay, ready? Ipi-play na namin yung song nila. Biglang sabi nung isang batang lalaki, "Wiwi." So kami talaga, Ipi-play na Wiwi. Sabi namin, "Hold it. Can you hold it?" "No, wiwi." Gano'n. So kami talaga, let us pause. And let us wait for him. Bumaba, nagwiwi. Pagbalik, game. Ang cute! Tingnan niyo yung katabi niyo, sabi mo, "Ang cute mo!" Ay, kakatuwa. Sobra. Kaya lang, ito yung nakakalimutan natin. We forgot, because we're focused on those cuteness, we forgot that it took Mary and Joseph 160 kilometers to get to Bethlehem. They have to take the long route. Mahaba malayo. Bakit? Delikado. Ilang beses tumigil yan, ay sigurado ko, oras-oras tumitigil. Taas nga ng kamay ng mga nabuntis na dito. Taas ang kamay. Di ba? Ihi kayo ng ihi. Bakit? 2 kayong umiihi. Kaya imagine mo si Mama Mary, bababa ng donkey, iihi. Sasakay, lakad ng konti, baba, tigil. Hindi yan isang araw.
Isang linggong biyahe yan. Hindi yan madali. At ito pa, no angel appeared to them. Nung Annunciation, may anghel. Pero ito, walang anghel na dumating para buhatin si Mama Mary. Pagod na eh. Bubuhatin kita. Bubuhatin ko ang Diyos. Wala. Walang anghel na dumating doon at nagpaliwanag, bakit ka nahihira? Wala ho. Wala hong anghel na dumating doon at nagsabi sa kanya, huwag mong kakalimutan ang plano ng Diyos. Wala ho. They were alone. But Mary and Joseph traveled one step at a time. Not knowing, not understanding, but trusting. Nagtiwala na lang. Mama Mary kept going despite uncertainty. But she believed that God was with her. Kasama niya ang Diyos. Kaya tingnan niyo po ako, yung binubuhat niyo, huwag niyong palaging tingnan na ito ay problema. Tingnan niyo na yan ay Diyos na binubuhat niyo. Yung Mama Mary, yung bigat ng tiyan, grabe. Diyos yung dala niya. So how do you keep walking? Look at the screen. This is the first one. Believe God journeys with you. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, God journeys with you. Kasama nyo po ang Diyos. Just keep going, keep trusting, keep persevering, because God is with you, and then you will see the face of God in a fresh new way. Keep walking. Second is this, to keep walking, you need to embrace the struggle. Yakapin ito. See life's challenges as part of your spiritual path and not the end of it. Minsan nakala mo pag may problema, end na, tapos na. Hindi. It is a spiritual path. Because your cross will lead you to Jesus. Naalala niyo yung kwento ko, yung lalaki, yung mister? First time, tagal-tagal na hindi nagsisimba. Nagsimba nung linggo. Yung misis nagulat, ba, nagsimba mag-isa. Pagbalik ni mister, nagulat lalo yung misis kasi bigla siyang binuhat. At pagbuhat sa kanyang ganyan, sabi ng misis, nakinig ka sa sermon ni Father, ano? Sabi ng mister, oo. Alam ko sinabi ni Father sa'yo, mahalin mo asawa mo. Alam mo, sabi niya, hindi. Ano sabi ni Father? Carry your cross. Dala-dala siya. Ang cross ang magpapalapit sa inyo sa Diyos. What you call an obstacle, God calls an opportunity for growth. Look at the screen, everyone. Spiritual growth does not happen in comfort. It happens in surrender. And when do you surrender? You surrender when you are in struggle. Pag merong pagsubok, diyan ka sumusuko, at pag sumuko ka, then you grow. So please don't quit in the middle of God's process. Bakit? Sayang. Again, see life challenges not as an end, but as a part of your spiritual path because God is not finished with you yet. Sabi mo sa katabi mo, keep walking. At ito po ang pangatlo, please trust God's purpose. Your difficult journey will lead to good. Itong binabiyahin yung mahirap, mabuti ho ang katapusan niyan. The end of your difficult journey is your ultimate blessing. Yung inaasa-asahan mong matagal, maganda ang ikalalabasan yan. Hindi katulad ng mga ino-order natin online. Sino sa inyo umorder online lately? Taas ang kamay, huwag mahiya. Ayan, mga umorder online. Di ba? Yung isa umorder ng pastel, ito ang dumating sa kanyang pastel. Pastelan ang tawag. Diba? Inaasahan mo pagdating, ano nangyari? Si Lord, pag may inaasahan ka sa Kanya, He gives you more than what you expect. Our Blessed Mother kept walking, and finally, she arrives at Bethlehem.
And she gave birth to Jesus. Kaya nga ito yung binasa natin kanina. And she gave birth and laid him in a manger because there was no place for them in the inn. Alam nyo, nung lumabas si Jesus, merong sinabi ang baby Jesus. Ito yung unang-unang salita ng baby Jesus na narinig ng tao. Ang nakarinig, si Mama Mary, si Joseph, siguro yung may-ari nung yung sabsaba na nandun sa taas ng bahay. Narinig yun. Ito ang unang-unang salita ng Diyos na narinig ng tao. Gusto niyo malaman kung ano? Gusto niyo malaman? Tanong niyo sa akin, ano? Pilitin niyo ako. Lumuhod kayo. Ha? Gusto niyo malaman? Ito yung unang-unang salita na sinabi ng Diyos na narinig natin. Ang iyak natin. Grabe, no? Kala natin malayo ang Diyos. Hindi niya naririnig ang iyak ko. Ang una-una nga niyang sinabi, iyak eh. Iyak para sabihin sa atin, umiyak din ako. Pareho mo. Kaya nga ang pangalan, God with us. Yun ang unang-una. Imagine mo si Mama Mary, ano kaya sasabihin nitong Diyos paglabas? Iyak ng bata. Unang-unang hawak ni Mama Mary sa Diyos. God allowed someone like us to touch Him. God is so far. In the Bible, you will see, ang mga tao takot sa Diyos. Malayo ang Diyos. Si Isaiah, I remember Isaiah, if you read Isaiah, he saw a glimpse of God. Glimpse. You know what happened to him? He fainted. Boom! Tumba. Tapos after a few hours, gumising siya. Nakita na naman niya, anino ng Diyos. Glimpse! Boom! Tumba na naman siya. Paggising niya ng ilang oras, ando na, boom! Tumba 3 times. Kaya pagbangon niya, sabi niya, Lord, hindi ko kayo pwedeng makita. And then all of a sudden, God is here. A baby. Like all of us, excuse me, sino rito hindi naging baby? Exactly my point. Lahat tayo naging baby. Tingnan mo yung katabi mo, mukha pa rin baby. Diba? God allowed Himself to be touched. So this is the thing. If you keep walking, you will see your blessing. If you keep walking, you will see your blessing. Listen, who is your ultimate blessing? Narinig niyo yung tanong? Hindi what? Who is your ultimate blessing? God Himself is your ultimate blessing. So my encouragement to you, please keep walking. Ha? Tuloy-tuloy maglakad. Huwag matakot. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. May plano ang Diyos dyan sa biyahe ng iyong buhay. He is with you always. Let's all stand, brothers and sisters. This April 9, I will be going to Holy Land and I want you to be with me. Sino sasama sa akin sa Holy Land? Taas mong kamay. Praise God. Very good. Pakita nyo kay Lord, Lord, dali mo ko. Ganon, ha? Ayan. We are going sa Holy Land in a beautiful place where Jesus was born. Alam niyo po ang itsura kung saan pinanganak si Jesus? Hindi yung bahay kubo. Ito'y kuweba. Nasa basement 1. Doon ang kuweba. Ito yung simbahan, tapos papasok tayo pababa, isang floor lang. Tapos nandoon kung saan pinanganak si Jesus, may bato doon. It was believed, dito pinanganak ang Diyos. At doon nahawakan natin yan, isa-isa. Alam niyo, may naisama kami, hindi Katoliko, Iglesia ni Cristo. Sama siya sa pilgrimage. Mabait. Pag misa, nandun lang siya sa likod. She respected everybody.
Ganyan. Pagdating namin doon, isa siya sa una sa pila. So I need to guide them. Pagkahawak, sandali lang. Kailangan na umakyat kasi mahaba ang pila eh. Alam niyo, pagbaba niya, paghawak niya, grabe ho, iyak niya. Lahat naman ng bumababa doon, hinahawakan niyo, umiiyak eh. Pero it's one of the highlights of the pilgrimage. Pero siya, paghawak niya, talaga, grabe iyak. Alam niyo, I cannot let her go up and go away. I need to tell her, can you sit here? Dito ka na lang muna. Habang inahawakan ng iba, diyan ka lang, alam mo, walang tigil. Iyak siya ng iyak. Hindi tumitigil ng iyak. Hanggang ngayon, nandun pa rin siya umiiyak. yung talagang may ginawa ang Diyos sa kanya. Why? You know that place? That place is where heaven meets earth. Ang langit, tinagpo ang lupa. Yun, dun bumaba ang Diyos, dun mismo. I really want you to go to Holy Land because it will be a wonderful experience for you. Hindi lang tayo pupunta doon, magmimisa, tapos na. Nako, ako po ay retreat master. Ang dami kong arte para maramdaman mo talaga ang Holy Land. Pero ito rin sasabihin ko sa inyo. You meet heaven and you experience heaven and earth meeting when you go to Mass. Ang misa po, heaven meets earth. Yun ang misa. Kaya wala hong tatalo sa misa. Kahit ilang milyong feast pa ang gawin nyo, hindi tatalo yan sa isang misa. Tapos ito maganda. This in the Mass is where heaven meets earth. But God also allowed Himself to be taken by you. Hahawakan mo ang Diyos. Di ba? Yan ang experience si Mama Mary eh. Nahawakan niya ang Diyos. Ikaw hawak mo siya. Tapos hindi lang siya pumayag na mahawakan mo siya. Pumayag din siya na maiuwi mo siya kung saan ka pupunta pagkatapos ng misa. Ganun ang Diyos. Ganun yung unang Pasko. Na ngayon, Pasko tayo, pag nagsimba ka araw-araw, pag nagsimba ka linggo-linggo, heaven meets earth. That is why we can keep walking. Because God journeys with us. So I encourage you, my dear friends, keep on walking. Itaas yung nga itong sinulatan ninyo na papel, yung maliit na yan. You just lift them up, bow down your head, let me pray for you. Father in heaven, these are the things we would like to surrender. Ito po ang mga kailangan naming isuko. Ito, nagpapabigat sa aming pagbiyahe sa mundong ito. Ito rin, ang mga bagay na nagpapasaya sa amin. Alam namin, Panginoon, na lahat ng ito ay nasa mga kamay mo. And so, Lord, I surrender. I need you in my life. I surrender all these to your loving care. I surrender my life to you. Thank you, Lord, for 2025. You have spoken. You've journeyed with me. Sinamahan niyo ako. Di niyo ako iniwan. Ako'y buhay na buhay pa ngayon. Sugatan, but I will keep walking, O Lord, because you will always be with me. Because there is an ultimate purpose for this. This is for nothing. Hindi to sayang. I will surrender my life to you, Jesus. Be King. Maging hari ka muli ng aking buhay, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Let's worship Him. God is here.